Guys, kung pinoproblema nyo yung placement fee na ibabayad nyo sa agency kapag nag-apply kayo dito sa Taiwan. So, good news kasi, marami ng mga agency ngayon yung hindi na humihingi ng placement fee. So, before kasi, usually yung mga placement fee is nagre-range sa 40 to 60,000 pesos. Depende pa sa company yan. Pero, ang alam ko kasi ngayon, marami ng mga company ngayon yung hindi na humihingi ng placement fee. Like itong company namin, dati kasi may placement fee to. So ang binayaran kong placement fee dito is 45,000 pesos. Pero ngayon, last year lang, in-implement na hindi na sila humihingi ng placement fee. Pero meron pa rin mga agency talaga na humihingi pa rin ng placement fee. Pero ito yung itutulong kong guide sa inyo. Siyempre, pag mag-a-apply ka kasi dito sa Taiwan, pag pupunta ka sa mga agency, hindi na importante kasi kung may placement fee o wala yung ma-applyan mo. Kasi pag nag-apply ka, dapat hindi ka na choosy or hindi ka na mamili ng mga company. Basta ang pinakang importante kasi is ma-hired ka or ma-select ka ng mga company na ina-applyan mo. Yung kasi yung pinaka-importante dun eh. Kasi mas mahirap maghanap ng company or agency na matatanggap ka kesa mag-provide ng pera na ibabayad sa agency. Bakit? So ganito kasi yan. Once na matanggap ka na sa isang company, mabilis lang talagang makakapag-provide ng pera na pang placement fee. Bakit? Kasi once kasi na makapasa ka sa screening, sa initial interview, employer's interview at naselect ka na ng company, tapos pinag-medical ka at nakapasa ka na, mismo yung mga agency ang magre-refer sa'yo sa mga lending company. Like tulad ko, ako, hindi ko talaga problema yung pang-placement fee. Kasi sabi ko, meron akong matatakbuhan, meron akong mahihiraman. At yung i-offer nilang pera sa'yo, depende sa kung magkano yung kailangan mo. So ako nag-lending ako ng 80,000 pesos. Kasi lahat din kasi nung ginastos ko mula nung nag-medical ako hanggang sa yung mga pamasahe ko galing pa ako ng Mindoro. Mindoro to Manila lagi yung ko kasi wala naman ako tinutuluyan sa Manila before. So utang lang ako ng utang sa mga pinsan ko, sa mga tita ko, sa mga kapatid ko. Kahit walang kasiguraduhan kung makakapasa ako o makakaalis ako, nangutang ako. So yun nga, tinake ko yung place, nangutang lang ako. Tapos, nakapasa ako sa medical, yun na, nag-lending na ako. Nakautang ako sa kanila. Medyo malaki nga lang yung interest, pero wala ka ng choice. Kasi kung wala ka naman talagang makukuha na ng pera na pang placement, so bakit ka pa mag-iinarte? So, pagdating mo naman kasi dito, mababayaran mo din naman lahat. Matalino ka lang sa pag-budget ng pera. So, yun nga yung advice ko sa mga gusto mag-apply dito. Marami kasi nagtatanong eh. Yung iba kasi, nag-worry sila kasi, wala daw silang ganun kalaking pera na pangbayad. Wala daw silang makukuhanan o mahihiraman. So, yun lang ang advice ko. Yun ang option to lahat ng mga nag-a-apply papunta dito sa Taiwan. Pero hanggat maaari, kung meron ka naman talagang mahihiraman ng pera, manghiram ka na lang. Kasi malaki talaga yung interest sa mga lending company. Pero kung wala kang choice at talagang desidido ka talagang makapunta dito sa Taiwan, kesa naman magtiyaga ka dyan sa Pilipinas na magkano na yung sinasa. So, yun nga guys. Itong video na to ay para lang naman to dun sa mga desidido talagang mag-apply sa ibang bansa, lalong-lalo na dito sa Taiwan. Huwag niyong poproblemahin yung pera na gagastusin ninyo para makapunta dito at makapagtrabaho dito. Ang problemahin niyo muna ay kung paano kayo select ng mga company or ng agency para makapagtrabaho dito. Kasi guys, mas mahirap ma-select or matanggap sa isang company or agency rather than mag-provide ng pera na pagbayad sa agency. Promise, danas ko yan. Lahat naman may sacrifice eh. Lahat naman nag-i-invest. So yun lang. Good luck sa inyo and kung may mga tanong kayo sa akin, i-chat nyo lang ako. Ilalagay ko sa comment section yung listahan ng mga requirements at saka yung mga agency na pwede nyo puntahan at applyan. Ngayon, kung mag-apply kayo, siguraduhin yung agency na pupuntahan niyo ay legit at hindi mga scam. Huwag kayong magbabayad ng pera sa labas ng agency kasi walang ganun transaction dito. Ay doon sa mga agency. Hindi sila naniningil ng mga transaction fee, mga placement fee sa labas ng agency. So, maging aware kayo, mag-iingat kayo palagi sa mga ganyang system. Marami ng scam at budol-budol dyan sa Pinas. So, yun lang. Andito na ako sa locker at nagpe-prepare na ako sa pagpasok ko. Ingat sa inyo.